Ate, last na lang na tanong. Tawag niya ulit sa akin. Lecheng bata na to? Ano na naman kaya? Selosa ka ba? Napatigil ako sa pagpunas ng aking bibig at napalingon sa kanya. Inosenteng nakatitig lamang to sa akin na tila hinihintay ang magiging sagot ko sa tanong niya. Hindi ako selosa. Tingnan mo yon ate oh. Gumuso siya sa may gate ng bahay namin kaya nababaning ako roon. Uminit bigla ang ulo ko sa nakita. Ang mga bigatan ng singilan. Animoy naglalaway din habang nakatitig ang tatlong haliparot na kapitbahay namin sa pawisang katawan ni Sir na nakabalandra sa harapan nila. Titig na titig. Kulang lang sunggabali lang tatlo si Sir. Napatayo kaagad ako sa inis na naramdaman ko. Linti, karami pang kulikugo niyang mga mata. Hindi nga silosa. Mahinang shake, kunit sakto lang para marinig ko. Nilapitan ko agad si Tita Laura, nakausap si Tito Lucio, habang nakaupo sa kawayang upuan dito sa may puro na mangga namin. Tita, nasa na po yung ekstrang damit ni Sir? Hapon na po. Kakausapin ko na lang si Itay na maghahanap lang kami ng pupwedeng suhulan para magbiyak ng mga natitirang kahoy. Tumango siya sa akin sa kinuhang itim na backpack na may dalang damit. Pagkakuha ko, kagad kong nilapitan si Sir Cart na patuloy pa rin sa pagbiyak ng kahoy. Kailangan takpan ng abs ni Sir. Exclusive lang yan sa akin. Walang pwede maglaway dyan. Ako lang. Sir, tama na po yan, hapon na po. Nilahad ko sa kanyang dala kong t-shirt. Hingal na tinignan niya ako. Shit, ang gwapo. Wet look. Baka magalit ang Itay mo kapag hindi ko natapos to. Ako nang bahalang kumausap kay Itay, Sir. Pahinga na po kayo. Baka gabihin kayo pabalik sa tinutuloy ninyong hotel. Okay. Binitawan niyang hawak na pangbiyak ng kahoy. Lumapit siya sa akin kaya agad kong nilahad ulit ang t-shirt na hawak ko. Nang nakuha niya ng t-shirt sa kamay ko, aalis na sana ako para pumasok sa bahay. Nang bigla niyang hawakan ang kaliwang pulsuhan ko at hinila papalapit sa kanya. Naitukod ko naman ang isang kamay ko sa dibdib niyang pawisan. Amoy na amoy ko pa ang panlalaking pabango niya. Kahumot man sa imo, Sir ah. Kahit pawisan ang bango pa rin. Bakit, Sir? Nakakahiya dahil sobrang awkward ng posisyon namin. Tapos nasa may manggalang ang magulang ni Sir. Na sure ako na nanonood sa amin ngayon. Idagdag mo pa ang tatlong haliparot na kapitbahay namin. Punasan mo ako, baby. Please? Nangaakit pang sabi nito sa akin. Defuta. Huwag ka namang ganyan, Sir. Alam mo namang slight marupok ako eh. Isang landi mo lang sa akin eh. Witik-matik ako agad. Huling araw na namin dito sa probinsya namin ngayon. Dahil isang linggo lamang na pag-usapan ni na Sir at ng mga magulang niya na pananatili dito sa amin para makausap ang pamilya ko tungkol nga sa pamamanhika nila. Marami pa raw trabaho naghihintay sa kanila sa Manila, lalo na at si Sir ang kasalukuyang CEO ng kumpanya nila. Nandito kaming lahat ngayon sa maliit na sala ng aming bahay. Ngayon nila formal na pag-uusapan kung payag ba si Inay at Itay na ipakasal ako kay Sir Cart. Papayag na akong pakasalan mo ang anak ko. Panimula ni Itay. Pero kapag sinaktan mo ang anak ko at umuwing luhaan nga dito, dila mo lang gid ang walang labod sa akon. Alam ko hindi nila naintindihan ang huling sinabi ni Itay, pero ramdam pa rin nila ang pananakot ni Itay kung sakali mang saktan ako ni Sir. Makakaasa po kayo sa akin, Sir. Hindi ko po pababayaan ang anak ninyo. Aalagaan ko po siya. Si Sir kay Itay. Kailan at saan gaganapin ang kasal? Pwede bang dito na lang? Wala kaming pera para bumiyahe papunta sa inyo. Mahirap lang kami, hindi tulad ninyo. Ani Inay. Aayusin po namin ang schedule ng kasal nila pagbalik namin sa Maynila. Don't worry, kami nang bahala sa lahat. Sagot ni Tito Lucio. Naiintindihan po namin ang sitwasyon ninyo. Tungkol sa kasal, sa Maynila na lang po siguro dahil mas matututukan po namin ang pag-ayos sa gaganaping kasalan. Huwag kayong mag-alala. Kami nang bahala sa lahat ng gastusin ninyo. Ipapasundo namin kayo dito bago ang kasal. Si Tita Laura. Hanggang sa naging maayos ng lahat at wala nang tututol sa magiging kasalan namin ni Sir. Pagod ako napahiga sa malaking kama ni Sir dito sa kwarto, sa kanyang mansyon. Dito na kami dumiretsyong dalawa matapos kaming makarating ng Maynila dahil yon ang sabi niya.
Sina Tita Laura naman umuwi na sa kanilang mansyon dahil nakakasiguro na naman daw silang matutuloy ang kasal namin ni Sir. Mauna ka nang maligo para makapagpahinga ka na. May pupuntahan lang ako sandali, ani Sir. Tumayo naman ako para kumuha ng damit, tsaka dumiretso na sa banyo at naligo. Pagkatapos kong maligo, binlow dry ko muna ang buhok ko para hindi basa mamaya pagtulog ko. Antok na antok ang pakiramdam ko dahil sa sobrang pagod sa biyahe. Matapos kong i-blow dry ang buhok ko, humiga na ako sa kama para makatulog. Nagising ako at mag-aalas 5 na ng hapon. Tinignan ko ang bakanteng parte ng kama. Wala roon si Sir. Baka hindi pa dumarating, hindi pa yung nagpapahinga. Lumabas ako ng kwarto para magtanong sa mga katulong dito sa mansyon kung nakauwi na ba si Sir Cart. Habang pababa ako sa grand staircase ng mansyon ni Sir, may narinig akong sigawan sa sala. No, I've trusted you. Sabi mo you will get rid of her. You will get rid of Joanna because you love me. Ako lang, sabi mo. Then bakit ganito ha, Brandon? Pinanghahawakan ko yung sinabi mong gagawin mo ng paraan. Ako yung papakasalan mo. Hihintayin mo ako hanggang sa maghihanda ako, Brandon? Akala ko sa Joanna lang karibal ko sa'yo. Bakit ngayon may isang probinsyanang ipapakasal na sa'yo? Explain it to me, Brandon. Sigaw ng babaeng umiiyak sa harapan ni Sir. Natutop ko ang bibig ko sa mga narinig. Sino ba tong babaeng ito sa buhay ni Sir? Pinangakuan ng kasal? Minahal siya ni Sir? Sino si Joanna? I'm sorry, Jesusa. Just trust me more this time, please. Aayusin ko to. I cannot say no to my lolo. You know that, Jesusa, love? Hindi din magtatagal ang kasal na ito. Kailangan ko lang mapirmahan ni lolo ang lahat ng papeles na maglilipat sa aking pangalan, ang kumpanya at ibang mamanahin ko. Then after that, maghihiwalay na kami ni Ligaya. Please, trust me. Pag-aaral ni Sir sa nagngangalang Jesusa. Girlfriend niya yata to. Kala ko ba wala siyang kasintahan? Nalumo ako nang tinignan ko ang kabuuan ng Jesusa na iyon. Wala man lang ako sa kalingkingan. Ang ganda at sobrang sexy. Ganito ba mga type na babae ni Sir? Kaya naman pala hindi naakit sa akin kahit magkatabi na kaming matulog. Nasaktan ako sa mga salitang lumabas mismo sa bibig ni Sir. All this time akala ko okay siyang maikasal sa akin dahil siya mismo nag-alok sa akin na puntahan namin ng mga magulang ko sa probinsya para formal na makausap ang mga ito. Yun naman pala may ibang pinaplano. Umakit ako pabalik sa kwarto ni Sir para hindi nila ako makita. Ayoko malaman ni Sir na narinig kong pinag-uusapan nila ng girlfriend niyang si Jesusa. Humiga ako sa kama at nalala sa puting kisame ng kwarto. Huwag kang iiyak, Ligaya. Lalaki lang yan. Ang dami pang mas gwapo kay Sir. Naramdaman kong may tumutulong luha sa pisngi ko. Hinayaan ko lamang yung tumulo. Traidor na luha to. Sinabi nang huwag umiyak Ang sakit. Promise. Bunasan mo ko, baby. Please. May ganun pa siyang nalalaman, pero kaplasikan lang naman pala. Kaya pala hindi mo sinabing, mamahalin mo ko na nasa bahay tayo, kasi hindi mo naman talaga ako mamahalin, kasi may iba ka ng mahal. Ang sabi mo, aalagaan mo ko. Nangako ka hindi mo ako sasaktan. Sa harap pa ng pamilya ko, ikaw nangako. Ang plastic mo naman, Sir. Ayan tuloy, nahulog ako. Ang sakit kasi hindi mo ako sinalo. Ginamit mo lang ako para sa mamanahin mo, Sir. Ang sama mo. Narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ni Sir Cart. Nagmadali ka agad akong nagtalokpong ng kumot para magpanggap na tulog. Narinig ko pa ang yabag nitong papalapit sa kama. Naramdaman kong lumubog ang kama sa may bandang paanan ko. Tanda na umupo si Sir Cart doon. Maya-maya, narinig ko pang malalim mapagbuntong hininga niya bago tumayo at naglakad papalayo. Dinig ko ang pagbukas niya sa pinto ng walk-in closet para makapagbihis. Hindi nagtagal narinig ko ulit ang yabag niyang papalapit ulit sa kama kung saan ako nakahiga at nagtalokbong na makapal na kumot. Humiga ito sa kama. Hindi ako kumilos para hindi nito mahalatang gising ako. Ayoko makita niyang mukha kung kagagaling lamang sa pag-iyak. I messed up, wika nito. Naramdaman kong umuusog ito papalapit sa akin. Nanlaki ang mata ko na maramdaman ang mabibigat itong brasong yumakap sa akin. I'm sorry. Pinakiramdaman ko na lamang ang sunod na gagawin niya. Pero wala na. Hindi na ito gumalaw. Nanatili lamang ito nakayakap sa akin at malalim mga ang paghinga nito. Baka nakatulog na. Unti-unti kong iniles ang pagkakatalokbong ko at talingon si Sir Cart na nakayakap sa likuran ko. Tama nga ako.
Nakatulog na nga ito. Sobrang amo ng mukha, kala mo naman hindi mapanakit. Scammer ka, sir. Pa-faulty mo, sir. Iyakap-yakap mo ko ngayon pagkatapos mo kong scam? Lumipas ang 3 araw na hindi ako masyadong umiimik kay Sir Cart. Alam ko nagtataka siya sa kinikilos ko this past few days. Iniiwas ko lang ang sarili ko sa kanya. Baka ma-fall ako, lalo't hindi ko na makayanan pang umahon. Grabe ka bayot. Hot topic ka ngayon dito sa buong building. Kinikilig na wika pa ni Leslie. Nakalimutan kong ihulog mula sa rooftop ng building kaya eto siya ngayon. Humihinga at daldal ng daldal. Ayaan mo na. Wala akong pakialam. Peke lang naman ang lahat ng to eh. Asus! Nagdrama ang soon-to-be Mrs. Montalibano. I-enjoy mo na lang kasara niyo ni Sir. Aba, ang swerte mo nga eh. Dahil mararanasan mo makasal sa gwapong katulad ni Sir. Pero malas din kasi yun nga. Yung kwento mong narinig mong usapan ni Sir at ng girlfriend niya. Napabuntong hininga na lamang ako sa mahabang sinabi nito. Nakwento ko rin kasi sa kanya yung tungkol sa mga narinig ko ng isang araw. Tama nga siya. Swerte na medyo malas. Lagi na lang. So anong plano mo na naman ngayon? Tutuloy ka pa ba sa kasalang yan? Baka masaktan ka lang bayot? Ramdam ko ang awa niya sa sitwasyon ko ngayon. Kahit pala minsan nakakairitang kausap tong si Leslie, may maitutulong din pala tuwing kailangan ko ng karamay. Itutuloy ko pa rin to. Napagplanuhan ng lahat eh. Pwede ka namang umatras bayot? Naku, kahit bet ko si Sir para sa'yo, di ako papayag na ganitohin ka niya, no? Sa ganda mong... Hindi makakapantay sa ganda ng girlfriend ni Sir. Pagpapatuloy ko, sasabihin niyang pinutol ko. Ano ka ba? Ang ganda mo kaya? Hindi halatang probinsyana ka bayot. Ang kinis mo nga tapos ang puti-puti mo pa. Nagmukha kang city girl. Kulang na lang magsuot ka ng sexing damit. Hays, bahala na. Wala na talaga ako ibang maisip eh. Masakit sa akin maipit sa ganitong sitwasyon. Lalo na't nahulog na ako kay Sir na kasalukuyang may mahal ng iba. Kung ako sa'yo, bayot, umatras ka na lang. Huwag ka magpakamartir. Hayaan mo na si Sir John. Doon siya magpakasal sa babaeng mahal niya. Yun rin yung anak niya ng 7. Bahala na sila sa buhay nila. Aniya. Ano nga bang tumutulak sa akin para ipagpatuloy pa ang pagpapakasal sa kanya? Dahil ba sa mahal ko na siya? Linti lang gid. Brandon Carter's POV. Nandito ako ngayon sa office ko. Kausap ang 2 pinsan kong si Axel at Herbert. They are both Montalibanos too. Anak sila ng kapatid ni Dad na si Tito Raul, Axel's dad and Tito Max. Herbert's dad. You shut up this time, dude. Dinami mo pa yung janitress mo. Herbert said while playing on his phone. Pwede ka naman mag-explain kay Lolo Anselmo na wala talagang nangyari. You can show him the CCTV footage on that day dito sa opisina mo just to prove them na wala kang nangyari. Dagdag pa ni Axel sa sinabi ni Herbert. Yeah, they're right. Pwede kong i-explain sa pamilya ko while showing the CCTV records para mapatunayan na wala kang nangyari. But shit, masyadong preoccupied ang utak ko that day dahil sa nag-away kami ni Jesusa ng gabing iyon, kaya ako naglasing. Bigla namang pumasok sa isipan ko isang pangyayari ng gabing yon. Shit, buti na lang din pala hindi ko pinakita. May kissing scene pala yon. Wala na. Huli na para umurong pa ako sa kasalang to. Tapos na ako mamanhikan sa pamilya niya. Nangako pa ako aalagaan ko ang anak nila, si Ligaya. Binalaan pa naman ako iitakin ng tatay niya. Ligaya? Her name sounds innocent, dude. Sabi mo ba, probinsyana siya? Virgin pa yan, no? Swerte mo, I want to meet her. Paubaya mo na lang sa akin, dude. Natatawang ani Axel. Puisit, magharap ka na ibang paglalaroan mo. Sigaw ko, sabay bato ng hawak kong ballpen sa kinaroroonan niya. Kago talaga? Oops, seloso. Joke lang yun. Ano ka ba? Pinulot niya ang ibinato kong ballpen. Ayusin mo na yan, dude. Bago pa magpagulo ang lahat. Sana sinabi mo na lang nung una pa lamang na wala nangyari sa'yo ng janitress mo at may hinihintay ka na gusto mong pakasalan. Si Herbert. Napabuga na lang ako ng hangin sa sinabi niyang iyon. Shit! Hindi ko na alam ang gagawin. Nakokonsensya ako. Ligaya's POV. Pag-uwi ko sa mansyon ni Sir, nagkulong lang ako sa kwarto. Nag-iisip ko ng pwedeng gawin. Ayaw naman akong patulugin ng mga kasambahay dito dahil yun daw ang bili ni Tita Laura na wag akong hayaang magtrabaho dito sa mansyon. Naisipan kong lipat ang mga isang guest room dito. Doon na lang siguro ako matutulog. Wala rin naman dito sina Tita Laura. Kinuha ko lahat ng gamit ko sa walk-in closet ni Sir.
4:00 na ng hapon ako natapos sa pag-ayos ng kwarto at gamit ko. Nagpahinga ako saglit dahil sa pagod. Hindi ko na malayo na nakatulog pala ako. Nagising ako na may maramdaman akong yumugyugog sa balikat ko. Pagmulat ko ng mga mata, bumungad sa akin isang kasambahay dito sa mansyon ni Sir. Ma'am, tawag na po kayo ni Sir Card. Sabay daw po kayo mag-dinner. Bumangon ako para mag-ayos ng sarili bago bumaba para kumain. Sige, sabihin mo susunod ako. Naghilamas ng ako at saka inayos ang pagkakataling na mahabang buhok ko na umabot na sa puwetan. Kailangan ko na yatang putulan to. Ang haba na. Masyadong hassle na kapag nagsusuklay ako. Bumaba ako para pumuntang dining area kung saan naghihintay si Sir Cart para sabay daw kaming kumain. Nakita ko siya nakaupo sa gitna ng pahabang lamesa dito sa dining area. Nakapangbahay na ito. Siguro kanina pa siya nakauwi. Umupo ako sa bakanting upuan na medyo malayo kay Sir. Ayokong tumabi sa kanya. Hindi ko talaga feel ang mapalapit sa kanya dahil naalala ko ang lahat na masasakit na salitang binitiwan niya habang kausap ang kanyang girlfriend. Nagsimula na akong kumuha ng kakainin ko. Kumuha lamang ako ng konting kanin at ulam para madali lang ubusin. Ayoko magtagal dito na kasama si Sir. Ayoko nang ulitin ang rason kung bakit. Masakit, friend. Masakit. Wala ang mga gamit mo sa kwarto ko. Napalingon ako sa gawin niya dahil sa sinabi niya. Nilipat ko po sa guest room, Sir. Wala na naman po si Ma'am Laura kaya ayos na po sigurong di na ako sa kwarto ninyo matulog. Babalik na lang po ako rin kapag dadalaw ulit sila dito. Paliwanag ko. Kinakabahan ako dahil sa nakikita kong seryosong mukha nito habang naghihiwa ng karne sa kanyang plato. Sinabi ko bang lumipat ka ng kwarto? Baraing tanong niya. Hindi po. Manang! Nagmadaling lumapit ang mayordoma ng mansyon kay Sir. Bakit po, Sir? May pag-uutos po kayo? Ibalik niyo sa kwarto ko lahat ng gamit ng mamligaya ninyo. Ngayon na. Anito at saka tumayo paalis ang dining area kahit hindi pa tapos kumain. Napayoko ako sa sinabi nito. Bakit kailangan pa niyang ipabalik ang mga gamit ko sa kwarto niya? Ano bang ginagawa mo, Sir? Umiiwas na nga ako eh. Nang natapos akong kumain, umakit ako sa kwartong pinaglipatan ko kanina. Naabutan kong abala mga katulong na kuhanin ang mga gamit ko para ilipat sa kwarto ni Sir. Nang matapos sila sa paghahakot at pag-ayos ng gamit ko sa kwarto, nagsialisa na rin sila. Ligaya, tawag sa akin ni Sir. Nandito kami ngayon sa kwarto niya. Nakaupo ako sa kama habang siya nakaupo sa itim na sofa at nanonood ng palabas sa TV. Bakit po, Sir? Why are you avoiding me these past few days? Simula nang dumating tayo galing sa probinsya ninyo, hindi mo na ako pinapansin. Bakit? Nagulat ako sa tanong niya. Anong irarason ko ngayon? Iniiwasan ko siya dahil ayoko mahulog lalo sa kanya dahil sa narinig kong usapan nila ng kanyang girlfriend? Wala naman po, Sir. Ganito lang po talaga ako. Tahimik. Sagot ko at sinabayan pa ng peking tawa. Parang ang pangako mo lang sa pamilya ko, Sir, na hindi mo ako sasaktan. Peke. Tumayo ito sa akin ang upuan niya at lumapit sa akin dito sa kamang inuupuan ko. Umupo siya sa tabi ko. Umusog pa ito at tinawakan ako sa bewang ko para magdikit ang katawan naming dalawa. You're lying. Alam ko may problema ka. May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Tanong niya habang nakatingin diretso sa mga mata ko. Iniiwas ko naman ang tingin ko sa kanya. Hindi ko kaya makipagtitigan sa iyo, Sir. Naiiyak ako. Wala talaga, Sir. Deny pa, Ligaya. Bumaba ang tingin niya sa mga sinabi ko. Napalunok ito. Nanlaki ang mata ko nang hinawakan niya ako sa batok at hinila papalapit sa kanya ang mukha ko para mahalikan. Naramdaman ko ang malambot niyang labi sa labi ko. Marahan lang ang pagkakahalik nito sa akin. Akala mo ingat na ingat siya na baka masaktan ako. Nasaktan mo na ako, Sir. Useless na yung pag-iingat mo sa halik mo. Naramdaman ko pang unti-unting paglalakbay ng mga kamay niya sa bawat parte ng katawan ko. Nakaramdam ako ng init sa bawat dampi ng kamay niya sa balat ko. Kalauna naging agresibo ng paraan ng paghalik niya sa akin. Napaungal ako sa pagkagat niya sa ibabang labi ko. Shit naman, Sir. Buong lakas ko siyang itinulak papalayo sa akin. Teka po, Sir. Mali po ito. Saka ako umatras at lumayo sa kanya. Anong mali sa gagawin natin? Magiging mag-asawa na rin naman tayo in time. Hindi ako sumagot sa kanya. Akmang tatalikod na sana ako nang bigla niya akong hawakan sa pulsuhan ko at tinila ako papalapit sa kanya. Malakas ang kabog ng dibdib na para bang nakikipaghabulan ako sa mga kabayo. Iba ang pakiramdam ko rito.
Slight maharot ako pero hindi pa ako ready sa bakbakan, friend. Tinulak ako nito pahiga sa kama niya at agad siyang pumaibabaw sa akin. Wag sir, ayoko po. Don't ask me to stop. I want you, Ligaya. So bad. Please? Ani niya bago ako sinunggaban ng marahas na halik. Nangyari na nga ang gusto niya. Nakuha niya ako. Wala akong nagawa kung hindi ang magpaubaya sa gusto niyang mangyari. Lalaki siya. Babae ako. Wala akong binatbat sa lakas na meron siya para tumutol sa gusto niya. Nagising na lang ako kinaumagahan na masakit ang katawan, lalo na pa ang ibabang parte ng katawan ko. Wala na ang pinakaiingatan ko. Daw gisungad ka, baka kasakit. Naiiyak ako. May paararuhin ang dapat aararuhin ako noon. Tapos ito na nga. Nangyari na. Ang sakit. Ikaw ba naman pasukan ng upo? Pilit kong ibinangon ang sarili ko. Kahit sobrang sakit ng balakang ko. Napangawi ako sa sakit. Ayoko na. Tinignan ko ako sa nakahiga si Sir Cart. Mahimbing ang tulog nito. Naglakad ako papuntang closet para kumuha ng damit. Paika-ika ako naglalakad sa sobrang sakit ng balakang ko. Pagkatapos kong kumuha ng damit, dumiretso na ako sa banyo para makapaglinis ng sarili. Ramdam ko ang panalagkit sa pagitan ng mga hita ko. Ilang beses ba niya ako naputukan kagabi? 3? Diyos ko, ang wild ni Sir. Ano? Nawara ka na ni Sir? Agad kong tinakpan ang bunganga niya dahil sa biglaan itong pagsigaw. Pwiste talaga kahit kailan. Inaan mo nga yung boses mo, baka may makarinig sa'yo. Naiinis kong sabi sabay kurot sa tagiliran niya. Kung hindi ko lang talaga kaibigan to, baka tuluyan ko na itong natulak sa rooftop ng building. Aray naman, sorry na. Nakakagulat ka kasi. Pero seryoso nga, may nangyari na sa inyo ni Sir? Sinimulan niyo talagang bumuo? Tanong niya habang hinihimas ang kinurot kong tagiliran niya. Oo nga, paulit-ulit. Nagalit kasi siya kagabi. Nilipat ko sa guest room yung mga gamit ko. Wala naman na ron sila Tita Laura kaya naisip ko, lumipat na lang ng kwarto. Ay, shokining ka girl. Ibig sabihin yan, gusto ka makatabi ni Sir. Gusto niya doon ka lang sa kwarto niya. Ano ba? Kinikilig ako, bisit kang bayot ka ha? Ang swerte mo. Sigaw ulit niya. Kung hindi ko lang to kaibigan, konti na lang talaga. Last na lang. Pwisit, sabi ng hinahan mo yung boses mo. Pinalo ko siya sa balikat. Kasi naman kinikilig ako. Masarap ba? Magaling ba si Sir? Sabi nila virgin pa raw yan si Sir pero pusta ako. Magaling no? Tanong niya habang nagtaas pa ba ang kilay niya. Na pang 90s ang nipis. Ano ba yung mga tanong mo? Maghunos dili ka nga? Sagot ko. Pwisit. Nahihiya na nga ako Parang ayaw ko nang umuwi sa mansyon. Tumakas nga lang ko kaninang umaga papunta rito sa kumpanya niya para makipagkita kay Leslie. Sos, wag pa virgin sa tanong ko te ha. Hindi ka na virgin. Nadilaan ka rin ni Sir kagapit. Don't me. Ewan ko sa'yo. Humalokip-kip ako habang nakaupo sa sahig. So ano nga, magaling ba ang performance? Tanong niya ulit. Ang kulit. Ang sarap ibitay patiwarik. Ayaw mo talaga akong tigilan dyan sa tanong mo, no? Oo na, magaling siya. Happy? Sabay irap ko na ikinapalirit niya. Virgin pero magaling. Nanonood yan. Halakak niya pa na parang takas sa mental. Ewan ko talaga sa babaeng to. Hapon na magdesisyon akong umuwi sa mansyon. Ayoko pa sanang umuwi dahil iniiwasan ko na talaga si Sir. Nahihiya ako na ewan. Bumaba agad ako sa taxing sinasakyan ko matapos ko may bigay ang pamasahe ko kay manong driver. Nang nakita ko ng guard sa mansyon, binuksan niya kagad ang gate para makapasok ako. Saan po kayo galing, ma'am? Kaninang umaga po kayo hinahanap ni Sir pagkagising niya. May pinuntahan lang ako kaibigan. Sige po, papasok na po ako. Naglakad loob ako na pumasok ng mansyon. Panitingin sa paligid na nakapasok na ako dahil baka biglang sumulpot si Sir sa kung saan. Mahirap na. Hindi ko pa talaga kayang harapin si Sir. Natigil ako sa paglalakad na may biglang tumikim. Kilala ko ang boses na iyon. Boses ng taong kanina ko pa iniisip at gusto kong iwasan. Linti naman Nakasandali to malapit sa grand staircase ng mansyon kung saan may nakatayo na mamahaling figurine niya. Where have you been? Kanina pa kita hinahanap. Seryosong tanong nito habang mariing nakatitig sa akin. Patay ka na naman, Ligaya. May kinita lamang po akong kaibigan. Sir? A friend? Who? Saan kayo nagkita? At bakit hapon ka na nakauwi? Sunod-sunod pang tanong niya.
Diyos ko, hindi ko na kinaya. Kaharap ka, sir. Feeling ko anytime matutunaw ako eh. Matutunaw sa hiya. Sasagot na sana ako nang bigla ulit tong magsalita. Lalaki ba yung kaibigan mo? Hindi pa nga ako nakakasagot sa anong tanong. Tapos may dinagdag pa. Nangangalap na nga ako ng pwedeng isagot eh. Sa bahay po ni na Auntie Linda, pumunta ako kaya natagalan. Babae po yung kaibigan ko, sir. Certified sinungaling ka na talaga, Ligaya. Awarded. Okay. Tipid na sagot ito at saka nagsimulang umakyat papunta sa kwarto niya. Daking pasalamat ko naman. Dahil natapos na rin ang question and answer portion namin. 3 linggo na lang ang titira sa pagiging single ko. Kalbaryo is real. Siguro kung mahal namin ang isa't isa ni sir, baka nagsasaya na kami. Ako ngayon, pero hindi eh. Well, one-sided lang. Ako lang kasi ang nagmamahal at ang mas malala pa, nagmamahal ng palihim. Isukat mo na tong wedding gown na napili ko para sa'yo, iha. Sure ako mabagay talaga sa'yo to. Sabi ni Tita Laura habang hawak-hawak ang napiling susuotin ko sa kasal. Sige po. Pumasok ako sa fitting room ng shop. May ilang empleyado sa shop ang tumulong sa akin para maisuot ang gown. Fitted ang gown na napili ni Tita Laura. Maganda ang design ng gown. Puro ito ng mga diamond style beads na masanang dumagdag sa simple but elegant style ng gown. Long sleeve gown ito na v-neck style sa dibdib. Medyo nakikita pa ang cleavage ko. Saktong-sakto sa katawan ko ang gown. Bumagay sa hugis ng katawan ko. Nakalugay lang mahaba kung bumagay sa eyes ko ngayon. Parang sa kandidata lang sa Miss Universe na nilugay lang ang straight na buhok. Oh my God! Bagay na bagay sa'yo ang gown, iha. You look gorgeous. Mas lalong may inlove ang anak ko sa'yo kapag nakita kanyang suot mo to. Kung alam mo lang, tita, iba ang gusto niyang pakasalan. Iba ang gusto niyang iharap sa altar. Ibang babae ang gusto niya makita nakasot ng wedding gown habang naglalakad sa loob ng simbahan. Masakit, friend. Masakit. Send anesthesia. Salamat po, tita. Lumipas ang ilang linggo, abala kami sa paghanda para sa nalalapit na kasal namin ni sir. 1 linggo na lang hihintayin ko bago ang araw ng kasalan. Si Tita Laura ang sumasama sa akin para mamili ng mga putahing ihahanda sa kasal. Abala kasi si Sir Cart sa kumpanya, kaya hindi yan nakasama sa amin ng mommy niya. 9:00 na ng gabi nang umuwi ako sa mansyon dahil pumunta pa kami ni Tita Laura sa mansyon nila. Dahil matapos kaming pumunta sa hotel para sa venue na reception ng kasal, pinakita niya pa sa akin ng mga in-order niyang souvenirs sa pinadeliver niya sa mansyon nila. Napasarap din ang kwentuhan namin kaya mas lalo ako natagalan. Pinahatid na lang nila ako sa family driver nila, pauwi sa mansyon ni Sir Cart. Tahimik ng buong mansyon pagkapasok ko. Dumiretso ako paakit papuntang kwarto ni Sir. Habang naglalakad papalapit sa pinto ng kwarto ni Sir, napansin ko, medyo nakabukas ito. Nagsasayang ng aircon si Sir. Iba talaga kapag mayaman, hindi na babahala sa kuryente. Sana all sa mga mayayaman talaga. Tinulak ko pa ang pinto para makapasok, ngunit para akong naitulos sa kinitatayuan sa aking nakita. Si Sir at ang kanyang minamahal na babae, magkayakap habang natutulog. Walang saplot sa katawan. Tanging ang puting kumot lamang ang bumabalot sa kanilang dalawa para hindi makita ang kabuuan nilang dalawa. Para akong sinaksak sa nakita ko. Ang sakit ha? Ramdam ko nang sabi ng baklang HR. Tanggap kong may ibang mahal talaga si Sir at kahit kailan, hindi niya ako mapapansin. Bahala na. Nakapag-desisyon na ako. Ayoko na. Hindi ako magpapakamartir. Wala namang kasalanan si Sir dito. Ako yung may kasalanan kasi ako yung nahulog. Sana magkaroon sila ng happy ending. Ayoko makisawsaw, alam ko naman na wala talaga akong lugar sa mansyong ito, lalo na sa puso ni Sir. Aalis na ako? Ayoko na. Ayoko na magpakasal. Tama si Leslie. Masasaktan lang ako kapag pinagpatuloy ko pa ito. Ano ang gagawin ni Ligaya ngayong tila namamalimos siya ng pag-ibig sa kanyang boss? Dahil sa nakitang dagpo, may maganap pa kayang kasalan sa pagitan ng Ligaya at Carter? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.